Ang magbasa ng Biblia, mangangaral, hindi naman masamang basahin ito ng tao kagaya ng ginagawa ng iglesia na dinidiscourage sa miyembro ang pagbabasa ng Biblia kasi baka raw maligaw ang mga miyembro dahil marami raw mahirap unawain sa Biblia. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang pagbasa ng Biblia sa mga ordinaryong tao. Pero ang pangunahin pong may katungkulang bumasa ng Biblia ay ang mangangaral. Isang talata ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 10. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang maliwanag, ang mangangaral ang dapat may tungkulin na magbasa ng Biblia. Pinatunayan niya ni Apostol Pablo nang sabihin niya kay Timoteo na mangangaral o ministro sa kanyang sulat kay Timoteo. Sabi niya sa 4:13 ng unang Timoteo, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Ang sinasabihan mangangaral, ang may pangunahin na obligasyong saliksikin ang salita ng Diyos para ituro ay ang mangangaral. Alam naman ng Diyos na hindi naman lahat ng tao pwedeng magtuon ng lahat ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Kasi, bawa, ama ka, ina ka, nagpapalaki ka ng anak, kung 4 ang anak mo, minsan hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Pero hindi masamang basahin ang Biblia. Utos nga na yung Biblia basahin sa mga kapatid. Nakasulat yan doon sa Colosas 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kaya sa mga miyembro, ipinapabasa yan. Pero wala namang sinabing basahin mo lahat-lahat. Pero mas maganda kung mababasa mo lahat. Pero kung halimbawa, hindi mo naman mabasa lahat, hindi naman ibig sabihin hindi ka na maliligtas dahil hindi mo binasa lahat. Kasi merong mangangaral nga na inutusang magbasa na yun ang magtuturo nung kanyang nabasa. Gaya rin naman ng Panginoong Hesus. Bumabasa siya, pagkatapos niyang basahin, itinuturo niya yung binasa niya.